ang imo kaugalingon, makita mo nga ginahatag mo sa imo ang imo nga tagipusoon. Kasi niya, ano, di ka uno ni Lord ang ako nga tagipusoon. Malumdum kasi na. Ginahatag naton kaangay sa aton nga bahanon, Lord, I give you my heart. No? Nga sabihin, once nga ang Lord ang ginhatagan nato sa aton tagipusoon, hindi naton pagtugutan nga masakitan man ang tagipusoon sa Ginoo kay the more naton siya nga palangga, the more naton nga tumanon ang iyang ginasugo sa aton. Amen? Amen. Amen. So, sa sini nga aga, wala kita projector. Wala kita kuryente. Gani sa mga sa kilid, medyo waswas ka mo ka pang paypay. Pero mas manami nga kung nagainit, hindi ka mo sari ka, hulag. Kay para nga hindi pagin mag-init ang inyo ha, ginabatya. Ama na kung kayo sa matingal, hindi mag-init, kaya sige ka pagin kahulag. Ang teknik, kung tamaan kainit, pahimuyong ka. Hindi ka sari kahalakat, hindi ka sari kahulag, kay para ma-relax ang imo nga lawas. Hindi ka tamaan ka batsyag sa kainiton. So, kabay pa, nga hindi nyo pag-imay, ang kainiton subong, nga ginabatsyag, panumdumon ta. Kung ara kita sa impyerno, kung di kita madala sa rapture, sobra pati kainit. Subong yan, medyo kwan lang no, okay na, mainit-init, pero sa impyerno, sobra pati kainit. Hallelujah. So, sa sining aga, kung may mga Biblia kita, pwede kita makatindog, kag magabukas ang aton yung mga Biblia. Magabukas kita sa Ephesians chapter 5 verse 33. Malumpat kita dayon sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 9. Kung nakakita na, pwede kita makatindog bilang tanda sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ano? Piso, tonyo, sanyo. Ara na, chapter 5, verse 33 lang, isa. Kag malumpat kita sa chapter 6, verses 1 to 9. Kung nakita, ako una basa sa verse 33, tapos kamo sa 1, ako sa 2 naman dayon sa chapter 6. Hambal diri, Ephesians chapter 5, verse 33. Pero ini para man sa inyo ang tag sa kabana dapat maghigugma sang iya asawa subong sang iya kaugalingon kag ang tag sa kasawa dapat magtahod sa iya bana. Kamo sa verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ako na. Tahura ang imo amay kag iloy amo ang nahauna nga sugo nga may dugang nga saad. That it may be well with you, and they may live. Mga ginikanan, hindi ninyo pagpaakiga ang inyong mga anak sa baylo, sagura sila sa Kristohanon nga pagtudlo kag pagdisiplina. Himuan ninyo ini, hindi lamang kung nagatan-aw sila sa paglipay sa ila, kundi sa bugos ninyo nga tagipusoon, himuan ninyo ang naluyagan sa Diyos subong mga ulipon ni Kristo. 7, kamo na. Good will do its service as to the Lord and not to men. Dumduman ninyo nga ang Ginoo magabalo sa tagsa katawo suno sa maayo nga buhat nga iya ginahimo bisan ulipon siya o kon hilway. Verse 9, magadungan kita. Mga agalon, among manini ang himuon ninyo sa inyong mga ulipon, kag hindi ninyo sila pagpahuga. Dumduman ninyo nga kamo, kag ang inyong mga ulipon may isa lang kaagalon sa langit, nga wala sing may ginapasulabi. Hallelujah. Lord, sa siningat tinion, O God, nagadangop kami sa imo, padayon kami, Lord, nga nagatugyan sang amon nga tagipusoon, sang amon kalagag espiritu, O Lord God. Sa siningat tinion, O God, padayon ni kami, Lord, nga
nagasandig sa imo kag ginaalaw namon Lord ang imo balaan nga espiritu sa pakikistorya sa amon sa sining aga o God imbitar gidamon padayon Lord ang imo nga presensya sa amon nga tunga nga sa dinya Lord sa amon nga pagtuon sa imo nga pulong Ginoo hindi ini makawat sang yawa Ginoo kundi Lord ini nga pagtulon-an namon sa sining nga aga Lord amon ini gakabuhi o God amon ini Lord nang himuon bilang mga Kristohanon bilang imo mga kaanakan o Lord God Lord gina-rebuke namon Ginoo ang plano sang panulay ibig sa pagkawas sa sining nga pulong sa amon nga mga kabuhi o God but Lord gina-deklarar namon ini nga pulong magapamuhi ini sa amon nga tagipusoon o God Lord, sa sining aga Ginoo, padayon kami Lord nga nagadangop sa imo, padayon kami Lord nga nagapalapit sa imo Ginoo nga may pagpaubos ang amon nga mga kaugalingon, O God. Salamat gid sa sining aga, takos ikaw nga dayawon sa amon nga tunga sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. May sugpon ko bala kagina sa testimony ni Mr. Ronel. Kagina, balya. Kagapon, pagbugtaw iya sang aga, sakit iya likod. Yabi ko rin, di sa kalakat. Sa nagligad niya Tuesday, gin-share ko ina sa ako niya partner, apat kami sa ako niya grupo sa prayer meeting. Ang balko, kung kaisa, wala ka kabalo, nga ang mga ginabatsyag mo gulpi, abi mo lang natural mo na nga ginabatsyagan or natural mo nga sakit. Pero wala ka kabalo, nga ina siya gali, isa ina sa ka-spiritual attack. May isa kabi sa balay nga nagsaka ng gikuya sa kwarto. Pagsaka ko sa kwarto, hindi na kuya kapungko, hindi man ko katindog, kay hindi ko kahulag nga siya siling nila. Diba si naunay ko wala, kaya naunay ang akong atil, kay balaan mo man ko naunay. Nga sakit-sakit, isa na nawag ko sa bana ko, dali day puligi ko. Tapos gipapungko iya ko sa katre, tapos sili ko'y manibin ako, hambalya. Siya hindi ka manaog, kundi wala ako ha, kaya diba si madagdag ako sa amon niya lintang pagkanto sa CR. Pag panaog ya, hindi mo ko, pugga-pungko na ko sa katre, ginlihans kung ako niya kamot, kaya brata pa, pero kayo dugay, nagsaka ang bana ko, siya tiga-tingdog ka naman, siling ko. Kaya nga abi na ito kung kaysa normal. Pero kung i-address mo ang inasa nga masakit nga cause sa spiritual attack, ang Lord instantly nga mag-heal sa inyo. Kaya hindi man siya normal mo. Spirito saya mo. Siling ko mo na nga may na-learn kita ko at that time nga siling ko, aray malanggali siling ko nga. Once siya may ginabatyaga nga, wala mo na siya ginapaabot, kaya wala mo panabalaan, nga gulpi lang na siya nagiabot sa imo. I-rebuke ang spiritual nga attack sa imo, kaya nga ang madula agad saya. Kaya tira mo mabalaan niya, spiritual attack, kung once sa pag-rebuke ni mo, madula dayon. Hindi ka na manawag sa suruhano, hindi ka na magpaluya, hindi ka na magpapakot-takot, kahit nga ara sa imo ang authority nga ginhatag sa Lord nga may ikasarang ikaw sa ara ang authority ginhatag sa Lord nga may ikasarang ikaw nga mag-rebuke sa mga masakit, mag-rebuke sa espiritu nga ginapadala sa imo sang yawa. Hindi na kinanglan niya, iba pagkanto ko ito kay Pastor RJ, kaya nga give na nga daan, exorcism. Ang kinanglan ko, tao ko, niya ito siya. Kaya mag-rebuke sa nga ako niya ginabatsyag. No! Ang tanan nga anak, ang nagkilala kay Kristo Jesus, may ara ka nga ano? Otoridad. Hindi na kinanglan niya, magkanto pa ito kay Pastor ko. Kinanglan magkanto ko sa Sabado sa Children Church, ang bata ko, papangabuyuan, yung kay Pastor Inday. Hindi na siya nakadepende sa kung sino lang ang may titulo. Nakadepende ara ang titulo o kung ang otoridad na ginhatag sa imo kung nakabaton ikaw kay Kristo Jesus. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, hindi ka na magsiling nga manawag ka pa sa kung kaidiin. Kung magasiling ka, kung mga balatian, iguro ka tudo-tudo, tikinanglan mo ang corporate nga prayer. So, hambala ang imo nga ingon, handa ka na? Hallelujah. Sino diri ang mga bana? Bayaw kamot. Bana. Sino ang asawa? Ako ba bayaw ito? Wala ka bayaw. Sino diri ang mga kabataan? Siling nila kami. No? Ni. Sino diri ang wala bana? Ari hindi sila tanan niya sa ito. Hindi sila gatong ko permi.
Ano ba magabot ang ilabana? Dili gina di makadto. Hallelujah. Sige. Samtang nagkatuon ako ni Bala sa sininga pasis, nung nagkakadlaw gid ako, kag dalipay gid ako. Sang nagligad, sang si Sir Clark ang nagwali about sa Mother's Day. Siling na sang mga hambal sa ingod ko. Sila, lalaki lang pero wala isang Father's Day. Siling ko, may time gid ako na makawali sa hambal ko na, tani sa Father's Day or sa, ako naman mawali. Nung galing tirmigid yan, mag-Father's Day, si Pastor Arjun kawali. Hindi kay Kuya Hawali sa Father's Day. Gani subong hindi man Mother's Day. Hindi man Valentine's Day. Hindi man sa Mother's Day. Subong ako mawali about sa ginikanan, sa kabataan, ag sa individuals naton nga mga kabuhi. Hallelujah. As sininga tinion, gusto ko yun niya i-share sa sininga tinion ang ako niya ginhimo nga topic is individuals' responsibilities. Hallelujah. Diri sa ginbasa naton sa passage sa Ephesians chapter 5. Halisa daw. Chapter 5 verse 33 to Ephesians chapter 6 verses 1 to 9. Diri gin isa-isa nga may responsibilidad ang kada isa. So ano ang mga responsibilidad sa kada isa? May isa-isa kita gidya. Halin sa asawa, sa bana, sa bata, sa mga ginikanan, kag sa mga naga-ulubra sa tawo. So ano bala ang responsibilidad? Maumpisa kita sa asawa. Tulo kang imo asawa, kudingod mong imo asawa. Wala. Ang wala asawa, di siyempre hindi ka magtulog sa iban eh. Wala. Wala. Kasi kung hindi mo asawa, tulog mo yung asawa ko, hindi pagtulog ka, kag hindi pagabalay asawa ko, hindi mo pagtulog ka. Bilang asawa kag iloy. Ako hindi pa man ako iloy, asawa pa lang ako. So may responsibilidad ang isa gali ka asawa kag isa ka nanay. Diri naton diskubrihon ano bala ang responsibilidad sa isa ka asawa kag nanay. No? Hindi pa ni siya applicable sa mga single karon pa kamo. Hindi pa. Hallelujah, Pastor Inday. Hallelujah. Ang number 1 nga responsibilidad sa asawa amo ang magpasakop sa iya bana. Abi tulo kang imo asawa kung nagapasakop siya sa imo. Pasensya gid Masi matingala ka mo ba, sige hibi ako wala, nagtulo lang ang luha sa mata ko. Ang ano gaya, balhas. Nagtulo ang luha. Siyempre, matulog iba ng luha sa mata. Nagtulo ang balhas sa mata ko. Mapait. Sige. Pwede ka, dali lang mga ano kay Christian, hindi ka magkwantahan. Pasensya gid may intermission. Maliko ko sa makadali. Sa nagliga dyan si Mana, lain gid ako niya tiyan. Na-imagine ko, paano abi kung nagawali ako, kag naglain ang tiyan ko, mambal ko, excuse me, pasiyar ko, anay. Dahil ko, imagine ko sa una, si Pastor Phil, may mga bloopers na siya magwali. Okay, sa dali lang, manghihi ko, anay. Wala bala. So ako is ko, pasig pinagidya kalala, lain gidya nga ako, dugay-dugay kayo ba sa siya. Ang balo ko na lang, isa kastap, sige, padayon na din ng wali. Pero sige, padayon. At diri sa chapter 5, verse 24, hambal diri sa mga asawa,
Habid sa mga asawa ini. Sinsya gid pait gid ang akon mata natuluan sa akon niya balhas. Ang bandiri sa verse 24, gani ang mga asawa dapat gid magpasakop sa ila mga bana subong nga ang iglesia nagapasakop kay Kristo. So diri gid ya kini isa-isa ang responsibilidad sa isa ka asawa nga hindi kaya pwede kaliya nga ikaw ang pangulo sa sulod sang balay. Ang tanan nga decision making sa bana gid ya gali mahalin. Kung hindi magsugot ang imo nga bana nga maglagaw ka, hindi ka maglagaw. Kung magsiring ang imo nga bana, tulog ka. Sige ba, bisag gasakit ang mata mo, matulog ka na lang. Kaya ti submitar sa imo nga bana. Sang dito kami sa nagligad sang August 8, mayara nga Women's Fellowship, pambalito sa ato ni asawa sa General Superintendent. Banya, sang una, grabe gid ang ako pag-agunto. Kaya ti ginahambal sang Biblia, wife, submit to your husband. Ti silinga tanan-tanan na lang nga discouragement, tanan-tanan na lang nga mga ano gay tunguya nga tinaga. Nga grabe nga kasakitan kay tungod niya ti bisan hindi man namin ginahimo sa bala, ti kinanglan mo na lang magsubmitar. Kapit pag niya gina-expect sang tanan nga mga tao kung nang imo ba na pastor. Ang gina-expect sang tanan mga tao, makita nila ang imo ang asawa, kinahanglan masumitan maghambalang bana niya nga pastor. O ikaw mo Bible study, ikaw mo Sunday school, ikaw mo visitation, ikaw mang limpyo, kinahanglan himuon mo, kay ti kinahanglan mo ba? Submit. Pasensya ka mo do hinipi ako kay si pero wala ako gahibi pasubong. Magibi Ano mo man, yung grabe ang balas ko nagsulod sa mata ko. Dito na gibi dito. Isa gid ya gali ka responsibilidad sang isa ka asawa nga magsubmitar sa iya nga bana. Mamangkot ka ti paano bi kun suguon niya kuya bi nga magpaligya siya buya. Suguon niya kuya abi nga mangita kuya sang kwarta pamaagi sa balain nga ginahilimuon matuman ko masubmitar ko. Di ko malain hindi ka na yung magtuman Pero sa area sa sulod sang panimalay, sa area sang tanan nga ginahimo, kagusto sang imo nga bana sa sulod sang panimalay, especially ang mga Kristohanon nga panimalay, kinahanglan gid nga magsubmitar ang iya nga asawa sa imo bilang bana. Sino diri gaugta sa asawa? Hindi sila bayaw. No? Kinahanglan mag-submitar, masilita nga submitar, mag-submit, masilita, ti ano gid bala hasta sano ako nga mag-submitar sa iya? Dintras kaya mo, kag bal-an mo nga wala ka gapakasala, himo ang pag-submit sa imo nga bana. Agree mga asawa? Hindi sila mag-agree, wala gid sila ga-agree. Hindi mag-agree mga asawa nga mag-submit sa ila bana? Wala gid. Hala, ano ini nga hindi kita mag-agree, nga hindi kita magpasakop sa aton nga mga bana. Paano po nawag mo? Ayos. Thank you. Hallelujah. Hindi lang isa kapag submit ang responsibilidad sa iya nga asawa o kusang asawa sa iya bana, kundi nga isa pagit niya magrespeto. Magrespeto sa iya nga bana. Kinahanglan mo kaya respetuhon. Amo na sa una nga may mga tao or may mga bana nga tamaan pagig kaakig sa ila mga asawa kay nga ginapakahuyan sila bisan diin lang. Nga wala talaga pasunain kung makita sila sa dalan, ginwara-wara na sang mga asawa. Kapit pagid kung may mga babae, nga tamaan ka insecure, ang ilabana kung mga palahubog, hindi man iway di, balaan ko wala di mga palahubog sa mga kanakan sa Ginoo. Mga palahubog, ginahimo pa na sa mga asawa, ginasugat ang mga asawa, o ang mga bana. Pagsuga sina, ginaang igo sa mga lalaki, grabe ng ila dayon niya kalain nga masilika to wala mo na gina ko ginarespeto.
Nga ginasugat-sugat mo kita ko. Amo na nga masiling ang mga babae or ang mga lalaki, wala ka na gidya naga respeto. Pero diri sa ato niya, bilang mga Kristohanon, may ara kita nga respeto sa ato niya mga bana. Agree mga asawa? Wala gid sila ga-agree. Hindi sila gusto, di man sila magsumitar sa ilang mga asbana. Hindi man sila magrespeto. Nano na lang, hindi na lang daw magsunod sa gusto sa Lord. Masiling ka mo, paano ko respetuhon? Kaya sila wala man dyan pa respeto. Dira kita karon makadto sa mga bana naman, makabalo si kamo karon nga mga asawa. Hindi ni sa nga one-sided lang, tanan gini karon. So kinahanglan gidya nga respetuhon sa mga babayi ang mga lalaki. Kag diri tagid nami isa-isahon. Ano bala ang qualities sa isa ka babayi or isa ka asawa nga gusto sa mga lalaki? Buksan na doon sa Proverbs 31. Sa mga malugpang asawa, kabay, amo ni guro inyo nga mga pangamuyo. Amo ring inyo handumon. Maumpisa kita sa verse 11. Hambal diri ang mga maayo kinahanglan kag responsibilidad sa isa ka babayi. Sa verse 11, hambal diri ang iya bana nagasalig sa iya kag siya nga bana hindi makulangan sang iya kinahanglanon. Buot silingon ang isa ka quality sa isa pagid ka babayi o ang isa ka asawa nga masaligan ka. Responsibilidad mo nga bilang asawa nga magpatubo kag mapakita mo nga ikaw masaligan nga asawa. Hindi ka masiligan mo nga araw nga bana masing bawala ko to sa balay basing asawa ko to karon di naman to nagtungit. Di na to nagsangit sa iya nga mga baba na naman. Di naman siya naglibot sa iya lawayan. Po basi pag-abot ko karon wala pa kami tubugas. Hambal sa iya, hambal diri o. Kagang iya bana, hambal diri. Kag siya nga bana hindi makulangan sang iya kinahanglanon. Ano mga kinahanglanon? Amo na responsibilidad sa isa kasawa nga ang ginatipan mo, ginaplangsahan mo bayo, ginahimusan mo sang iya nga dalalon, gina-remind mo siya kung anong iya mga kinahanglanon kung maglakap. Nga hindi siya mahuwian sa paglakap, hindi paghambalon. Abi nyo, mga babaye o mga asawa, sinong una mahuwian kung makita ang ilaban nga nagaguris ngay ang asawa? Hindi tana na mga babae, ay ba, wag hindi mo ka pangusay-husay nga paghalit mo sa imo balay, ang asawa mong una makakita. Nga hindi makulangan, yung pag-abot dito sa imo nga bana, ay ba, wala ta na ipanyo, wala ta na ang iya nga bayo, nagabaralis ka na iya nga zipper, wala ang iya nga butunis, lain ang pagtakod, lain-lain ang iya nga itsura. Hambal pagin sa verse 12, samtang nagkakabuhi pa siya, wala siya sing maginahimo nga malain sa iya bana, kundi maayo lang. Pun silingon, gusto sang Lord ang mga asawa, hindi ka ulugtasan sa imo nga bana. Hindi ka magugtas ang imo nga bana, nga pagabot pa, wala ka panilhig, bisan tapog nyo, katumpok ang apo. Bisan isa kabilog pinggan, ginulat pa sa bana mo, kang ikaw pa manghugas nga bana. Wala kang kapaugtas. Hambal pagin sa verse 17, ginalagtaw-lagtawan ko lang niyo. Mapaka siya, mapisan kag maayo sing lawas. Amo na nga kung wala ang imo nga bana, sa imo sulod sa panimalay, ikaw ang nagaubra. Ikaw ang nagatrabaho pag-abot sa imo nga asawa or sa imo nga bana. Ay, puto ka namin, masambalay na mo, ito ka tindo, nakapanilhig, nakapanghimos ang katre. Hindi nga pag-abot sa imo nga bana, ang inyong muskotiro, wala pa nahukas. Pero ikaw, ato ka na sa piyak, itong nga kampo mo, di ka rin kalalabot. Diri apat di mabakas, mapisan. Kagang diri maayo ang lawas mo, silingon bilang asawa, responsibilidad mo nga hindi mo pagpabayan ang imong kaugalingon, di ka pwede nga mapinalusyang. Di maayo ang lawas ang baldiri. Grabe, tinaga ko pinalusyang. Tsakto man. Kaya nga akong kaisa, may iba niya nga mga babae, once nga may asawa ni sila or may asawa, may iba na, kag may bata, mapinagusto ka na lang timo, way mo lagi natipan imo lawas. Doon hindi ka nakapang
husay. Nga matingala ka mo yung bana ko, hindi gani ka kisa ako mag-abot. Hindi mag-kiss ka nga, ha? Wala ka papaliko. Ang buhok mo do, gagirinumon pa. Di maayo ang lawas, boss, sila kung maayo ang lawas, insakto mitsura, nakapanhimo sa sangya kaugalingon. Kag nakita yan, nag-ubra sa sulod sa balay, pati ang iya ng kaugalingon, ginatipan niya. Kaya nga, hindi niya pagulaton niya kung gubo niya yung kaugalingon, hindi siya pura kasama mo, yung asawa ko, hindi na ni mapuslan, inutil na. Kaya nga, ikaw nga naguba sa lawas mo nga asawa, tipigan mo kaya, hindi po silingon, nga kung may bana ka na, hindi ka namang husay, hindi ka naman ipilyo, hindi ka na kabalo mag-ilis, gurisingay. So, dira kapag may isa kayo sa mga books, sa mga topics, sa mga ginatunan, sa mga couples, nga the more ka nga may bana, dira kapag magpataho, kaya nga, agad ginapagwapahan mo, hindi ng ibang nga tao, ginapagwapahan mong bana mo. Kaysa una, yung kapag gwapa ka, wala ka pa bana, may damo pang kaka-attract sa imo. Damo ka gusto nga may mag-cross sa sapon. Pero tiriya, wala ka na sa iba niya dumawon niyang pagwapahan, kundi ang imo nga bana. Huwag gagri ang mga asawa. Hindi paghambalang ang imo nga asawa, masin, hindi paghulatan ang balong ko sa imo nga bana. Ay ga, naduay karugitin mo yung kapagunting. Ay ga, yung kukumuti mo, do kuko na inasang agila. Nagumuyatan ako. No? Ay ko ka, imo nga ngipon, do giting ro na kagagmay, kiti po no na kaaguting. No? Kaya may ka nagaparupanipilyo. Kinanglan kidya nga, titigan sa asawa, yaman niya, kaugalingon. Ay po, no to ay hano, ay parupanipilyo. So, tira makita, nga kinanglan di sa mga asawa, galing nga tipigan, kag maging mapisan ka, sa imo panimalay, kag ikinangan i-maintain. Amo na grabe, gina gina-admire ko gina mga grabe mag-maintain sa ilang nga body figure. No? Nagligat, naghambal ako. Yes, nagamay na nga ako nga tiyan, hambal sa ako. Basi nag-girdle ka, lantawa ba lagi buksan yung ilang ako nga ba? Wala akong girdle, no? Ay, sula ka galing girdle. Wala akong girdle. Nagamay nga ako nga tiyan. Hallelujah. Pero gamay, ako magyapon. Hallelujah. Hambal pagin sa verse 18. Nahibaluan niya ang kapuslanan sang iya ginahimo kag nagaobra siya tubtub hanagob na ang kagabihon. Amo ni sa iba niya translation gabi. Amo na nga iba nga mga kananayan, grabe gid may isa ko bala na istorya nga isa kananay, nagapedicure hambal ya. Abi mo sila nga, ma'am, ako ya mag-iobra, mahalin sa aga, pagkalit sa mga kabataan ko, pagkalit sa eskulahan, grabe ka na nga ako niya obra. Tapos kung magtulog naman ang bata ko, madigamo naman ako. Tapos magtulog na naman sa hapon, manglaba naman ako. Dahil pag mangulong naman ako sa mga lalaban ko, higo pa ko na magtulog, tag-alauna, alas 12 sa gabi. Kay samtang tulog sila, grabe pa ang trabaho. Nga sa pagbuktaw yung sa aga, gamay na lang ang obra. Amo ni siya galing, grabe. Amo na masiling ang mga tatay o ang mga kalalakihan. Hambal nila kami pa mga di opisina ng mga lalaki, hambalon na nila. Ba, wala kita obrang asawa ko, maglakad sa pit pa, may bata, may balay, may ginapa-eskwila, tanan, malakat ang asawa, ang bana sa obra, pagbalik, or mamanggot, ang obra sang asawa mo? Ba, wala kita obra asawa ko. Pero ay kamo kabalo, mga lalaki, sa paglakad sa ninyo sa obra, ang inyong asawa ang bilin, pabantay sang bata, madigamo, mga laba, mga limpyo, mga lampaso, tanan-tanan yung obra sang balay, yan obra. Dahil pag-abot sa inyong balay, hambalo mo pa, wala kitibot obra di sa balay. Hindi pa ma-appreciate sa mga lalaki. So kabay pa, subong makita, especially kung may bata ang inyong asawa, may bata ka mo, masinil bata sa asawa, bata nyo nga duwa. Makita mo, nga amuna kabudlay ang responsibilidad sa isa ka asawa. Nagambal pagin sa verse 20, maalwan siya sa imol kag nawadan. Maalwan siya, puot silingon, bilang babae, hindi lang po silingon, grabe ka katipid. Kung may nakita ka man nga mga nagkakinahanglan, pwede ka gali kay extend sang imo nga bulig sa mga pigado kag mga nawadan.
ara man gali risa man inasa ka quality sa maayo pagid niya babayi ukon asawa. Hambal pagid sa verse 23. Ang iya bana kilala sing maayo, isa siya ka opisyal sa banwa. Kay dito bala mabalik kita, kung ang isa ka asawa ginarespeto ya, kaga pasakom sa iya bana, diri na di masulod nga bisan ang mga tawo magarespeto man sa imo nga bana. Kay number 1, ikaw nga asawa makita sa iban nga tawo nga ginarespeto mo ang imo nga bana. Kay bisan ano na kahimo sa maayong nga ngalan sa imo nga bana, nga rerespetohon sa iban pero pag-abot sa ila panimalay. Kung ikaw mismo nga asawa kag ikaw mismo nga bata wala ka respeto sa imo nga bana, wala na pulos. Paano makilala kag mabal bao bana ang asawa na niya si amo nimo? Bukan nami gina siya kay number 1 siya nga asawa, grabe ginang pagtahod. Wala ina ginasinggitan niya bana ya sa damo tawo. Kag wala na sa gahara-sara sa bana ya, kung may mga kuwanan sila, ginami gina sila nga mag-asawa, kilalas nga maayo. Kagampal pagin sa verse 25, mabakod siya kag ginatahod kag wala sing mahadlok, wala siya mahadlok sang palaabuton. Isa pagid ka quality sa mga babaye, amo na nga gapreparar na saya nga daan. Naga-impok, nagatipid nga sa palaabuton, kung ano man ang matabo, may ara saya nga kuuton. Kasi lisa nga, ay ba may bagyo sa sunod simana, wala ka nadlong ka nga, may pugas ka na, nakapangimos ka na ya sa imo nga mga kinahanglanon. Kag isa pagid sa verse 26, maalam siya kag malulo mahambal. Sa mga lalaki nga gusto magpangasawa, ayabaw, hindi pagpili ang mga brokenta. Kay kung wala pa ka mo nag-asawahay, amo na siya. Base pag-asawahay nyo, ikaw ang isaya nga una nga singgitan. No? Ang isa pagid sa verse 27, wala siya nagapahuway sa pag-ubra, kag nagatipon siya sang kinahanglanon sang iya panimalay. Kung silingon isa man galing, hindi lang responsibilidad sa bana nga isalig nato niya, ay, bana ko na tanan-tanan niya ma-provide niya, bahala, dasa siya manangkong siya karon tanan-tanan. Imo pagidjali responsibilidad niya asawa, nga magbulig man, nga ma-providean ang sulod niyo sa panimalay. Hindi responsibilidad sang bata mo nga siya ang masagod sa imo. Responsibilidad mo bilang nanay, kag karon makadtuman sa tatay. Kita. Iyan ni gali. But silingon, imo number 1 nga responsibilidad ang paghatag man sa kinanglanon sa imo nga kabataan. Hambal sa verse 27, amo na gina, wala siya nagapahuway. Kag nagaatipan siya sa kinanglanon sa iya nga panimalay. Amo ni siya nga hindi lang namin nga kung especially kita nga mga Kristohanon, hindi lang nga kita perme mabalin sa ako ko, hindi na ko pwede ka panilhig, hindi na ko pwede ka tigang, kag hindi na ko kahatag sa inyo sang time ko. Namigid nga bilang workers, bilang Kristohanon, busy ka man sa kingdom sang Lord, pero may time kagidya sa imo nga panimalay. Kag isa pagid sa verse 29, ang iyabanan nagasiling, madamo ang maayo nga mga asawa, pero ikaw ang labing maayo sa tanan. Mga bana, mahambalan nyo ayhan ang inyong mga asawa, o hindi kayo magbaw. Ang kakatabo kong kaisa sa mga bana, pamanami mantala tong asawa ni ano? Ito ka namin mantala to sang si Juan, ang asawa ni sinutugin pakumparahan mo sa imo nga asawa. Kaya makita sa imo nga bana, nga wala mo man ginahimo ang imo nga responsibilidad. Hindi ba paghulata asawa, nga bala ka sa imo nga bana, nga ikumpara ikaw sa iban. May iban nga bana, nga nagahambal, kung ano ka namin matana to siya, nga ito kahipuson matana to nga asawa. Nga asawa ko tana, nga grabe kita na yung bakbaya siniman. Pwede ka namin matana to nga asawa, ito katinlo matana. Ay, ba't ka namin mantana itong asawa? Kaya ito katinong man sa ilabalay. Abi nyo, mga asawa, damugig ko yung mga nakantuan nga balay. Nga siling ko ka panggalibugin ang ulo ko. Hampal ko, Lord, responsibilidad sang asawa nga magpanglimpyo sa sulod sang balay. Mo ito ginabagay manglimpyo.
Siling ulod, nagkaralain gid ako. Hindi man kami tinlo among balay. Pero makapanilhig-panilhig lang. Mura ba lang? Pero may mga balay gid ya nga ara man tuod ang mga mga asawa. Pero bisan plastic sa tubang lang gid sa pertahan, hindi kita na makuha. Daw masiling mo ako yung hambal kita itong pasurahan kita ng mga balay. Ara man ang asawa. Ara ka malang dira. Pero abi mo ka, reflect ka nga. Kagkabay pa mga lalaki, makita man nga kabalo ka man. Malbogado, ay hindi mo ka panilhig. Di mo sa marinig. Na hindi gidya manami. Sa isa ka babae, sa isa ka asawa, sa isa ka iloy nga wala ka pang limpyo sa balay. Responsibilidad na mo na amon di kita sa ibasa na ginahitso ka ginaatipan ang kinahanglanon sa sulod sa panimalay. Hindi lang na yan sa pagtig-ang, kundi sa pagpanglimpyo nga makita man sa imo mga kabataan nga ikabalo maglimpyo si nanay kag si tatay niya sa ilabalay. Kag isa pa gid sa verse 13, ang pagkainganyo sa malimbungan kag ang katahom umalagi. Pero ang babayi nga nagatahod sa Ginoo dapat dayawon. So praise God gid ang mga kababaihan nga ari sa simbahan. Kag amuna gali nga mga boys, din ang mga boys nga mga single. Single. Hambal dire ang mga inganyosa. Tinaga. Inganyo. Mga umalagi lang na yata mo yan nagakindat-kindat sa inyo. Kag kung madala ka mo sa mga pagkindat-kindat sa mga unbeliever, hambal dira umalagi lang ang kalipay nyo. Hindi na magdugay. Pero, diri iya gali, ang tuod-tuod gali nga makita nimo kag ang dalayawon nga babaye sa mga lalaki nga wala pa asawa, pangitaon nyo ang mga babaye nga Kristohanon kag diri may kahadlong kag nagatahod sa Ginoo. So, ang kabay pa sa mga pamatanon nga nagahandom nga magpangasawa sa pila ka adlaw, hindi nyo pagpangitaon ang asawa nyo sa gwa. Pangitaa kag handuma nga ang imo mapangasawa may pagtahod kag may kahadlok sa Ginoo. Masinigati para man na nagali sa mga lalaki? No, para sa nan-ini sa mga babaye. Kay nga kung bisan ano pada sa kagwapo, bisan ano pada sa kamacho, kung wala sa kakilala kay Kristo, ang imo ulo puno lang na pirmi sang bukol sa pila ka adlaw. Hindi paghanduma nga mabuklan ka. So isa gini nagali ka kinaiya nga makasiling nga a wife of a noble character. Amo nagali ang gusto balaan ko mo ng handom sa mga kalalakihan. Agree mga lalaki sa gusto ninyo according sa Bible. Kag hindi lang na nga manami ang karakter sa isa ka babaye nga ang responsibilidad isa pagid ka responsibilidad sa aton nga mga kababihan amo nga dapat kita nga mangin peacemaker kita. Hindi kita ang nagasud-sud sa aton nga bana. Hambal dira sa 1 Samuel 25. Diri may istorya inadi. Si Nabal may asawa nga si Abigail. Si Nabal, ang iya nga batasan, amo ni siya ginatawag nga hindi kabati bagting. Quality siya inang tawag kutos. Kag hambal sa iya asawa, ang meaning sa ngalan niya nga Nabal is buang-buang. Ang asawa yan na nagambal. So ang istorya ara na sa 1 Samuel 25. Hambal sa istorya diri sa Bible nga sang time nga nabalitaan ni David nga may isa ka manggaranon nga tawo ang ngalan niya si Nabal, may asawa si Abigail nga nagapaharap o kon nagapagunting balas ang iya mga karnero sa Mount Carmel. Ang ginhibo ni David, ginpakadtuan niya sang iya pulo ka mga sulugon. Kag ginhambalan niya, nag-greet siya sa tinawo, sige pag-greet sa tinawo niya si kay Nabal. Kag ginhambalan niya mo na
nalipay gid ako kag sang time nga nagapahalap kamo sa inyo mga kasapatan, wala gid sang may nadula o kun gintipigan namon. So siya kabay pa nga ang ini mga tao ko himuon mo man kag tagaan mo sang maayo man nga respeto kag kung pwede mo sila matagaan sang regalo bisan ano lang. Pero hambal ni Nabal kay tungod kuan gani di sa kabati bagting. Habaliya nga ako sa atong balasubong. Nano ako lang pangabudla, balik ko kakilala sa inyo, matag lang ko sa inyo sa pinangabudlayan ko nga sapat, kag inihaw ko nga mga karne, hatag ko man sa inyo, nga dapat ipakaon ko sa mga tao ko. Amo na sa magsabat, tamaan siya ka, brokinta. Masakit siya maghambal. So, ginhambal yan, nagbalik ang mga tinawo ni Nabal, ang tinawo ni David sa iyang ginsugid kung ano ginhambal ni Nabal. So, ang hambal titungod si David man, kaya namin nag-great pa siya gani, kaya namin pang iyang nagipakita nga, batasan. So, ginhimo sa iyang, sa ginhimo ni David, sila nga, sige, mahimos kita, gipaprepararya ang 400 niya ka mga tinawo. Imagine ka na, 400 ka mga hangaway. Tapos, ang hambal sa Bible, ang 200, mapabilin sa ubos, kay mabantay sa ilang mga kargamento. Kag ang 200, among masaka sa babaw, para nga tirahon nila si Nabal. Kiting wala batasan, wala respeto, kag wala gidya kapasunaid sa iya nga isig kapariyo, ang batasan niya. So, ang ginimo, may isa ka tao, may isa sila kasulugoon, nagdali-dali, bakad tuman sa kay Abigail. Ang kanto siya, Abigail, ang imo nga bana, amo ning ginhimo iya. May mga tao nga ginpadala si David, bakadto sa iya nga pagignagimirhatag pa sila respeto, pero siya iya, sila wala gising pasunaid. So, ang iyang asawa, binyong ginhimo, nami gid nga klase sang asawa. Ang ginhimo iya ni Abigail, kay tungod na balaan niya kung pila ka bilog, ginhambala sa kung mga pila ka tawo ang masaka, ginpreparahan niya sang 200 man ka klasang pagkaon para sa 200 ka tawo. Ginpreparahan niya, kag nagdali-dali siya lakat. Kag ginsugata iya si David kag ang iya nga mga tinawo. Abi niyo nung hambal ni Abigail. Ara siya sa verse 24. Sang 25. 1 Samuel 25 verse 24. Abi niyo ang ambang kwan sang iyang asawa. Hambal diri sa verse 24. Sa tiila ni David, sa verse 23 kung babasa umpisa. Sa makita ni Abigail si David, sa gilayon nagpanaog siya sa iasno kag magsaludo. Sa tiila ni David kag nagsiling sa iya, Sir, kung mahimo pamatii ako lang ang basula. Kung mahimo, hindi pagsapakain ng wala sing pulos nga sinabal. Grabing hambal ya gidya. Kahit mo nagay-hambal ya, ang buawat silingon sa ngalan niya Nabal, buang-buang. Bagay gid siya sa ngalan niya pag nagakahulugan, buang-buang. Sir, wala ko makita ang mga sulugoon nga imo ginpadala. Hambal diri sa verse 32, malumpat ako sa verse 32. Nagsiling si David sa iya, dayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel nga nagpadala sa imo karon nga adlaw sa pagpakikita sa akon. Salamat sa Dios tungod sa imo pagkamahinang panon kag sa imo ginhimo karon nga adlaw sa pagpugong sa akon sa pagpakasala, paagi sa pagpatay kag pagtimalos. Ang Ginoo ang nagapugong sa akon sa paghimo sing malain sa imo, kag kun wala ikaw magdali-dali sa pagkari kag sa pagpakikita sa ako, nagasumpa ako sa buhi nga Dios sa Israel, nga sa pagbutlak sang adlaw wala sing may mabilin sa mga tawo ni Nabal. Dayon ginbato ni David ang gindala ni Abigail sa iya nga mga regalo kag nagsiling sa iya, pauli ka kag hindi magpalibog, himuon ko ang imo luya. So diri ang nami nga lesson sa life ni Abigail bilang asawa. Wala saya nagsulsul pagid sa iya nga bana. Kag buot silingon bilang asawa, ikaw ang nakahibalo sang batasan sang bana mo. Sino diri wala pa kakilala sang bana niya? Nga wala ka gali kabalo nga ang bana mo mahilig siya magkaon sa tsokolate. Ang bana mo mahilig sa gali
magpungko, kag magmuni-muni, kag magkuti-kuti, kag maguyas ang buhok niya. Nga kung wala man siya buhok, para sa bana ko, ano yata niya nga buhok, kaya wala man siya buhok. No? Pero dire si Abigail, ang hinimuya tungod kilala yang iyang nga bana, ang iyang nga personalidad, wala siya dayon, pagkabati, wala siya dayon nagsugpon-sugpon, mang pwede nga mahabal dito sa Abigail. Baw, nga nagkanto-kanto dito mga tinawo ni David. Ang una ya dayon nga impresyon, baw, ang akon nga bana, amo ni iya batasan. Kag wala siya naghulak, nga patsyon ni David, si Nabal, siya mismo nangita asang aksyon nga para mapunggan ang imuo ni David kaupod sa iya nga mga tinawo. Kung wala si Abigail na palapit sa iya nga sa kay David, ambal dito yan ni David, ya, hindi iya mabutlakan sa adlaw, tanan nga lahi ni Nabal, ubuson niya gidya ka, pamatay. Pero praise the Lord nga may Abigail. Kabay pa kita nga mga kababaihan, kita nga mga asawa, mangin Abigail ka sa gusot ni Nabal kag ni David. Hindi nga ikaw pa ang kabangdanan nga nag-init pagit ang kaakig sa isa kag isa. Hindi nga may pagkabati mo, kuya bana mo, may kontrato, ang ginakiga mo na dayon ang imo nga ang kontra. Wala ka kabalo kung ano man ang reaksyon sa imo nga bana. Amo na kung kaisa, isang asawa pa ang nagasutsut sa iya nga bana. Sige bala, patay ka natin mo. Sige ka, patay ka na pa. No? Kabay pa kita yang nga mga Kristohanon, mangin peacemaker kita. Ang bala inyong asawa, kung ingod, kinanglan ka, mangin peacemaker ka ha? Kung nagalain ang ulod sa ulo sa inyong nga bana, ikaw dapat ang mag-ulo-ulo. Hindi mo pagbutangan sa gasolina. No? Kagang isa pagit nga namigit nga hamkwan sang asawa mangin faithful sa iya nga bana. Nga kung wala ang imo nga asawa o wala ang imo nga bana, may lain ka man nga ginadate. Hindi nga faithful sa tubangan sang Lord. Immoralidad ina. No? Hambal gid sang Lord, be faithful to your husband. Hindi ka mag-date-date, kag hindi ka man magkindat-kindat sa iban. Ang kindatan mo na lang ang imo nga bana. So, amo na ang responsibilidad sa isa ka asawa o kon iloy. Kag makadto kita sa mga bana, tulong ka ang inyong mga gwapo nga mga bana. Wala di galing ang iban, wala di ilang mga asawa. Ang totoo akon nga bana. Ang una gid nga responsibilidad sa isa ka bana amo ang maghigugma sa iya asawa. Mga bana, balaan ko higugma kay gipakaslan nyo, no? Higugma nyo gid ang inyo nga asawa. Anong mo silingon sa paghigugma sa mga wala pa sang asawa, nobyahanay pa lang? Amo na ang kaysa perte ka nami kung magnobyahanay. Pag-asawahay, hindi mo na sa pagpulian, hindi ka nakadumdum sa iyang birthday, hindi ka nakadumdum sa inyong anniversary, no? Hindi ka nakadumdum sa, hindi mo na mahimo ang mga ginahimo nyo sa ganubihanay ka mo. Pag sili kita nga ginahigugma niya ang iya asawa, kinahanglan maniya tipigan, kag amligan ang ilang nga relasyon. Hindi na ako magpadugay. Kagang isa pagit ka responsibilidad sang bana mo ang magpundar sa iya kaugalingon niya panimalay. Sa Ephesians chapter 5 verse 31. Amo na nga ang ginhambalan sang Lord ang bana. Take note mga bana or mga lalaki nga kung magpangasawa hambal dira sa Genesis kag dira ang una nga marriage amo na si Adan kag si Eva. Kag amo hambal ya maglakat or kwaon gid ya sang lalaki ang iya asawa sa panimalay sa iya nga asawa. Kaya bala, magapuyo kag magaisa sila. Miss, kamoya nga duwa ang magpundar sa inyo nga panimalay. Hindi pwede nga ikaw nga lalaki nagpangabuhi ka, pero ang imo asin, ang imo nga bitsin, ang imo bugas, ang imo nga gatas, nagsalig ka pa kay nanay mo.
Mga asawa ko, total, araman si nanay, araman si mama, may mabakal pagkagatas sa kakon nga bata. Responsibilidad niya sa lalaki nga pundaron ang iya kaugalingon niya, panimalay. Hindi niya responsibilidad sa imo ginikanan, kay balaan mo nga nagpangabuhi ikaw, makasarang ka na. Kung hindi ka kasarang, hindi ka magpangasawa. Amo na akong advice, guys, ba? Kaya nga, nagpangasawa ikaw, kay balaan mo, kaya mo ang responsibilidad. May isa ko nga nabasahan bala sa Google, sabi niya, wala sang problema ang pagpalangga kung single pa ka. Or isa ka palang sa relationship nga wala pa ka man nag-asaway. Pero siya mapudlay na ang ginatawag nga pagpalangga kung may responsibilidad ka na. Kaya nga, hindi lang kaugalingon mo ang panumdumon mo, kundi pati na ang imo responsibilidad sa asawa mo. Kag hindi lang sa asawa mo, panumdumon mo nga kung may asawa ka, makabata ka, makapamilya ka gidya. So, hindi lang isa responsibilidad mo, madamo pa nga mga tao. So, dire gidya nga, responsibilidad mo, kag balaan mo sa imong pagpangabuhi nga may responsibilidad ikaw. Responsibilidad mo nga providean mo ang imo nga panimalay. Kag isa pagid ka responsibilidad sang bana, abi niya no, magsabdong sa iya asawa. Sino diri nga bana nga wala iya ginasabdong iya asawa? Abi niyo natabo sa kay Adan kag kay Eva sa Genesis, kung natawon naton, chapter 3. Sang time nga gitagaan sa Ginoo sang kaman, sino ginatagan sang Lord? Si Eva kung si Adan? Si Adan. Si Adan ang gintagaan sang Lord sang responsibilidad over sa mga babayi o kung sa asawa. So, dire, sang time nga nakakita, hambal dire sa Genesis chapter 3, sang time nga nakita ni Eva ang prutas, ano to kanamit gid kaunon, nainganyo si Eva. Kag ang ginhimo niya, bawaan ko man ang akon nga bana. Tagaan ko man ang bana ko. Kag ang bana, tungod palangga yang iyang asawa, nagkaon man. Pero sang naibaluan sang Lord, sinong una gintawag? Si Adan. So tungod si Adan ang ginatagan sang responsibilidad kay sang otoridad sang Lord over tani sa babaye, siyang una ginpamangkot. Adan, anong imo ginhimo? Ang sabat dayon ni Adan. Ano abi? Kayang babae nga ginhatag mo sa akon, naghatag sining prutas, hambal man sang babae. Ano abi? Kayang manog. Sabat sang manog, sino tudlo ko man? Pero tani at that time, sina nga tion, si Adan, pwede ya sabdungon ang iya asawa, nga hindi na siya manamiga, kaya hambal sang Lord abuni. So, mga bana, bisan ano nyo kapalangga ang asawa nyo kung magadala sa kalaglagan sa iya kabuhi, kag siya bukos nga panimalay, sabdungon mo gid niya. Kung hindi mamati sa sabdong, sakya kag tapat-tapaha. Oh, ano? Masiligati, ambal mo palang gaon ang asawa, dasun sakya kag tapat-tapahon. Tapat-tapahon mo sa pagpalangga. No? Para mamati siya. So, diri mo gid niya makita, nga iti lang konsekwensya nila nga duha. Kay tungod gid pabay-an ni Adan si Eva, ang konsekwensya naglabot sa ila kabataan hasta sa aton subong. So ara gid gali sa bana. Amo na kadako ang responsibilidad sa mga bana. Amo na ko kay sa may mga makita ka nga mga mag-asawa, hambal na lang, grabe no, ginasaway, saway, kasi nga tumunti palangga, yan mo. Pero hambal sa pulong sa Ginoo, ang tuod-tuod nga pagpalangga, may pagsabdong.
Amo man na ang Lord. Tungod palangga kita sa Lord, may pagdisiplina sa aton. So kabay pa subong mga bana, kung makita mo ya nga hindi niya manami ang gihimo sa imo asawa, saktumon mo gitya. Bisan ano pa daya kahibi-hibi, ano namihan kita ko siniya, ano naman kita ko siniya pa, pahibiya lang da, mong pawan na gyapon. Pero kung balaan mo nga bana nga nagadala sa kalaglagan sa imo asawa, kag bisan pa sa imo bugos nga panimalay, sabdumon mo gidya. Kaya nga, wala sang iban nga sukton ang Ginoo sa pila ka adlaw, ikaw nga bana o kon tatay. Sinong una ginhambalan tayo ni Lord nga ikaw adan maamo kasi ni tungod sa imong pagdisobey kay sa imong pagtuman sa imong asawa, ang balian magaantos ikaw. Magakali, magapanguykoy ikaw sa duta hasta makakuha ka sa patubas. Siya gid ang una nga ginatagan sa punishment. So hindi ko yung mahambal mo, iyan na naya panalabton. Ang asawa ko na naya, iyan na panalabton. Kay iyan na ginhimo. No. Bilang ba na may responsibilidad ka sa imo nga asawa. Gani hambala kung ingod mo imo asawa, hambala. Hindi ka mangakiga kung sabdungon ta ikaw kung kaisa ha. Uy sila gambal sila asawa. Nahadlok, kita mo, ang putugin na nadaan. Hindi magambal, hindi man magsumitar ang asawa. Hindi man magrespeto. Sabi nyo, mo na ihambal sang Lord, no? Kag diri pagit, ang bana pagit, dapat siya ang leader sa panimalay. Diri tamo-damo, diri nakita ko gidya halos sa church. Ang grabe ang magdala sa sulod sa balay ang asawa. Maghambal ang asawa, hindi na ina bali. Pero sa Bible gali in biblical way sa sulod sang panimalay, ang bana ang matuman. No? Kung kaisabi naton, amo nagali nga ako kaisa man sa sulod sang badari, kalipog ang ulo sa mga bata, sino ang tumanod? Kay sa simbahan kinatudlo nga ang mga tatay, pero sa sulod sang balay ang nanay. Hambal sila, sino gid bala tumano namon man? Pero ang tuod gid gali hambal sa Bible ya, ang tatay kay siya ang pangulo sang panimalay. Aba nagaling nga ang tatay ang sukton sa Ginoo. Siya ya ang leader. Gani kung ginadisiplina sang tatay ang bata, hindi ka na mag-indra nga nanay. Kag inyo na iya istoryahanay tayo, o sige ka, ikaw naman na disiplina siya, inyo na iya sa sulod na iya sang panimalay. Pero kung maghambal ang tatay, may haraman niya nga nanay, kung ginadisiplina sang tatay ang mga kabataan, ang nanay nagapatungan ang ginalumong bata, cha-cha-cha-cha-cha-cha! Cha. Naghimo na lang sila, cha-cha, kag-cha! Abo na nga ang bata na lang, kung nakika na ko ni nanay, kika na ni tatay, si nanay. Wala malagyapon padaog si tatay kay nanay. Nakita sa mga kabataan. No? Kag ang isa pagid amo nga mangin matutuman sa iya nga asawa. Gani ang mga kalalakihan o ang mga bana, responsibilidad yung kidya nga magpalangga kag stick to one. Hindi ka na yan magtulog sa iban. Kaya nga, hambal sa pulong sa Ginoo ang mga lalaki, kung nagatulog lang siya sa babae, nagahandom siya, wala yaman kinulidan, pero nagamang pangamin sa iyo. Hambal sa pulong sa Ginoo, nag-commit ikaw sa immoralidad. Kung masigati ang mugi na iya, tiyan mo na iya. Kaya nag-start, ang ginahimo nato, nag-start sa pagpanumdum. Nag-start na sa aton niya, panguna-una. So, dira natin makita, kagambal niya sang Lord, kinahanglan niya, kung ang mga asawa o ang mga bana, kinahanglan niya nga, maging matutom siya sa iya nga asawa. Bisan wala ka mo upod, ato ka man sa malayo nga lugar, hilayo ay man kamo, pero kinahanglan hambal sang Lord, mangin matutom ka sa imo nga asawa. Di ba, basta ti wala man din ako asawa, ti malayo, pero kinahanglan sang Lord, hambal sa pulong sa ino, mangin matutom ka sa imo nga asawa.
Kabay pa sa mga kalalakihan kag sa mga kababaihan. So hindi ni siya para lang sa mga asawa kag sa mga bana. May part ang mga kabataan. Anong part di sa mga kabataan? Hambal sa Ephesians chapter 6 verse 1, magtuman sila sa ila mga ginikanan. So hindi ko silingon niya kung ginasaway ka, kontra ka na. Ginasaway ka tungod, nakita sa ginikanan mo nga, hindi maayo ang imo nga ginahimo. Ako na sa nagligad, nag-istoryahanay kami. Ang apo ko diligid, sugo. Ang bago nga nga subong ang mga bata, kung suguon mo gani, damuta ko sila rason. Kung suguon mo makuha tubig, kung kuanay, dali lang. Suguon mo makuha sa may suguon ka nga makuha sa lait pa naman suguon, mama, dahil lang makadto ko anay. Silingi pa Pastor Inday, mo giba na subong ang mga bata, no? Kung suguon mo, hindi kita na magkadto sa diretso nga ginasugo, damuta mo kita na hapitan. Suguon mo mamakaldulsi ang baklo nila yan, damo ng klase sa chicheria, hindi ako nasubong ang mga bata. Siling nga mo naging subong siguro, siling ko ang espiritu subong, grabe gidya nga katigahon, kagribil yung gitana nga klase sa espiritu. So, responsibilidad yali man sa mga kabataan nga magtuman sa ginikanan. Hindi ka pwede nga suguhong kaninanay mo kagi, kung sa wayon hindi ka tuman gihambal diri sa gimbasa nato sa Ephesians chapter 6 verse 1, mga kabataan, responsibilidad naton nga magtuman sa aton mga ginikanan. Kag isa pagit magtahod pagit sa ila. Hindi lang nga magtuman, kundi tahuron gid yan. Lain niya ang nagatuman kag lain man ang nagatahod. Kay pwede ya nga tuon nahadlo ka lang sa iya, nagtuman ka. Pero wala ka gatahod. Pwede subo nga gahambal ako kay Isra, hugase ang mga pinggan. Gahugas si Isra, pero ang kamot nagakumod, may panghaboy ko ini karon. Kag mayat pa wala ko din nagkanto, kundi wala ko nahugasan, wala pa ko din nagsubuan sa simbahan. Nagtuman, pero wala ga tahod. So, kinahanglan gid galit, nagaupod ang nagatuman kag nagatahod. Abi niyo subong kog ta sige diya sa mga pamatanon. Nga, kung suguon mo, damo yan. Dayon, kung suguon mo, magadto ko to anay ho, dali lang, ikaduan ko, damo kagit paribad yan. Kag subong makita mo sa mga kabataan, one time, nakakadto ko, may ikaduan kami nga birthday. Pag panaog namon, paris-paris, siguro mga edad sa mga kabataan, siguro mga edad nila, tag-16, mga 15. Sili ko, ano na di sila? Tong tinaga ko pa siya sa upoy ko. Ano na di, subong may date na di. Kada isa-isa sila ya, may partner. So, kakatabo lang kita yan, nga wala ka respeto sa ginikanan, kung wala ka tahod, kaya nga, bisan diin lang ya, may mga paris-parit, kag nagka-date. Abi yung kung ginahimo yung muna, ginapakahuyan yung ginikanan nyo. Wala nyo ginarespeto kag wala ka mo katahod. Kaya nga, bisan diin lang hilit-hilit, dito ka mo na date. Kag abi nyo pagit, mga kabataan, mga pamatanon. Sa na pamatanon ako, nahuya kita ko magkadto sa plaza. Kaya nga, ang panguna-huna ko tayo mutara ko sa plaza, may pa magpungko-pungko lang. Ayaw mo ang banal kita ko natin nilang na nag-date ako kung siguro natin ako. Ako gina yung mindset ko. Subong niya mga pamatanon. Nami to sa plaza mo, magkita na to, mapatambay-tambay na to. So kabay pa mga kabataan, hindi nyo na pag-imuon. Kag kung may magkambal sa inyo, especially sa itong text, magitanay ka mo sa plaza, number 1, wala kaniya ginarespeto. Kaya nga, ang tuod nga paghigugma may pagrespeto gakadto sa panimalay nyo. Wala nagasang-at sa plaza. Kaya nga, wala sa ginasang-at sa plaza kag kundi lang kamo magit-anay, ang nakatabo sina, pwede na kamo kalakat-lakat lang nga duha, wala sa may nakahibalo, kaya nga, through text man lang. So, hambalon nyo gidya sa ulang insulod nyo gidya sa pangunahon ako, hambal de pastor.
Kung may mga luyag sa imo, dala sa balay. Kung may mag-date sa imo, kinahanglan may upod ka. Hindi ka duhalang ka mo. Kagbalaan ko, wala pa di may mag-date. Kag ginahambal ko, hindi git anay sa mga pamatanon. Hindi ka mo mag-date, hindi pa mga mo magpamana. Happy nyo, totoo didya. Kung amo na ginahimo ninyo, ginapakahuyan, kag wala gidya, ginarespeto, kag wala ginatuman, kung anong sugo ni nanay nyo, kaya hambal sa ginikanan nyo, hindi kayo magnubyo-nubyo, day ha, hindi kayo day magimigo-migo, hindi naman mo mo si Inday, kaya may lain na tanan ginadate-date sa plaza. Abi nyo, hindi manami ang mga babaye nga makita, especially mga Kristohanon nga ara permi sa plaza. Anong ginabaligya nyo? Kag anong ginapadisplay nyo? Take note pagit sa mga pamatanon sa Facebook. Damo ko, ginapang friend ko gini mga pamatanon sa simbahan sa Facebook para makita ko ginapang upload nila. Na, Abi yung permi ng padilak-dila yun na. Sige pang bugnuton, yung ko makita ko mga dila na ini. Kaya abi nyo, kapag sidus ka mo sa mga lalaki. Kapag pakita nyo, nga man mababang lipad nyo, mabisa sino lang, mamamo ka mala, pilog nga kalibutan, nakita sa inyo. Abi nyo, ginambal ko na yung hindi manangit sa mga kabataan. Pasensya, ka mo. Kay halos, kaya makita kung kaysa nasun, kung hindi mo naman namin, yung mga posing nga sari, ginadakapin ng post kita sa mga Facebook, kasi napang-hide ko, ina. Take note sa mga pamatanon. Hambal sa abi sa mga bahay nyo ginikana, nami-nami ka mo. Pero way kabalo si nanay, yung kung ipinusing nga na itong inyong kalawasan, nara niya pilog niya kalibutan niya kita. Kaya ang internet, kaya hindi lang niya isa katawang nakita. Pipibutan mo sa public. Bisan sito lang nakita sa profile mo. Ina-address kayo sa mga kabataan. Kabay patipigan nyo ang kapuhi mo. Hindi nyo yung bisan sino lang ipakita nyo. Kung nag-post ka mo sa Facebook, kayuhan yung tsura nyo. Ngayon na ipakita yung mga re-respetohon ka mo. Kag Kristiyano, ka nga makita man si Jesus sa imo, ay bukan namin man kahulsa man sini nga tao. Sige, nakalabot na naman si Pastor sa mga, kaya address ni subong sa mga kabataan. Kinanglan ta may baluan, kaya abi natin okay lang. No? Dili gidya, kinanglan naton gidya nga ipakita ang pagkakristohanon naton. Mga mayon, Kep. gabay pa, wala akong may makita sa plaza nga naga-upod-upod, may ginahoro-holding hands sa plaza, may gina-date-date, ato permi sa MM, di ba nasubong daw mga palamahawan di sa banwa sang Sara? Ay, man. Responsibilidad natong bisan bata pa kita. Responsibilidad mo nga nga mag-shine si Jesus sa imo. Amo sa una masinga mo tingaw giti mo kaagi date. Kaagi kuya date pero may upod kuya. Na mo ginahambal ko. Nga masiling ka mo, nga ang lakas ako loob magambal kaya lakas loob ka may otoridad ako sa paghambal kaya ginhimo ko ginaya sa una. Mag-date sa una, hindi ko na yung magsauna, may dalon yung mama-date, mahabugadon ko. Ma-date. Tara lang di sa balay, ang ako na may mindset para tanan niya tao sa balay kakaon. Kita nyo? Ang mindset ka pagit, para makilala pagit, sa iba niya mga, sa upod mo sa balay. Amo na kung may nag-target sa inyo, mga kababaihan, sa church, dalaan nyo bala ako ng bali mamaso. Dalaan bala sa amon kay kami makilatis. No? Pero una gidya magkilatis ang ginikanan. Kag hindi ka gidya bilang pamatanon niya Kristohanon, hindi ka gidya magpaton dula sa mga wala nakakilala sa Ginoo. Abi niyo may isa ko kakilala, friend ko gid, halin sa high school hambal yan. Kung may opportunity ako nga maghambal sa pamatanon, ang una ko ihambal di abi mo kun ano?
Anong ihambal mo? Hambal ko siya. Mahambal gid ako sa mga pamatanon nga kung pwede. Hindi gid kamo magpamana sang unbeliever. Imagine na yun na ha? Wala sang Kristohanon nga nagpamana sang unbeliever kag wala nagtubo sa Ginoo nga langit maayo ang kabuhi. Halos ang ilang testimony ihambal dayon kung pwede pa lang makahambal ako nga hindi kagid magpamana sang unbeliever. Kaya nga, sila nga masamo gid. Singko nagsamo ang luha mo kag sipon, yung hindi mangkid. Singko dali na lang, pinamaha mo ko na sa. Pero amo ginaiya, kaya nga hambal gid sang Bible. Hindi ka gid ya magsimpon. Bisan ano mo na subong hambal talon mo sa Ginoo. Mintras wala sa nagtubo sa Ginoo, hindi pagsakta. Amo ginaiya. Kaya nga nagainaway gani ang Kristohano na how much more ang wala pa sa Ginoo. Agree mga youth? Kabay pa. Masilibal-an naman gihapon. Ang iba nag-post pa na sa Facebook. Gahambal pa. Bao, siling niya. May ito gita ko ito nakita. Siling niya, hindi man malain nga mag-fall in love. Tumuamog kasi na. Pun siling niya nahulog kita nga nga paghigugma. Puluton niya na lang. No? Abi nyo? Kilala ko. Kilala nyo. Kilala Diba, ko. no? Kilala ko ta. Kilala ko. Hindi na ka mamanggo, diskubrihan nyo na lang. Ang ako niya Kilala ko. warning. Kilala ko. So, hindi mo na ya paghandumon na mahulog ang gugma mo sa hindi insakto nga tulukan. Kamulot tigil. Kinalahandumon mo ang imo gugma magtupa sa garden, naging preparar sang Lord para sa imo. Kaya nga, warning ina. So, kung hindi kaya mamati sa ginahambal, subong sa ginikanan, kaya sa utod mo sa Ginoo, wala na kami labon. Ikaw maghihapon ang antos. No? Kag diri bala nato makita nga balansi ang Lord. May responsibilidad ang ginikanan, may responsibilidad ang mga kabataan. Halos tanan kita may responsibilidad. So gusto sang Lord bisan ano pa nga responsibilidad niya ginhatag kag ara sa aton himuon naton sing insakto. Himuon naton nga balaan naton makahatag sang kahimayaan sa Ginoo. Ako siling Lord nang naminami bala nga makasiling ka nga sa eksperyensya mo mahambal mo. Kaya nga wala di ba mga question? So nga ang ginahambal ko ginapermi sa mga youth. Nga ang gina-warning ina-permi. Kaya nga hindi lang nga isa kababaye. Nila isa-isa katawo ang nakita ko. Nga tungod, nag-commit sila, nagsulod sila sa isa ka-responsibilidad nga hindi Kristohanon, naging maayo. May mga araman niya. Akong ginabalan kay Lord, sige, pangasawa. Pero kung imo lang ya gusto, ang imo tumanon, dira mo gidya makita, nga entonces gidya ang imo nga panimalay sa pinakaadlaw. So, dili na ito makita, nga hindi lang sa ginikanan, hindi lang sa mga kabataan. Amo man sa mga amo, o kung sa mga may mga tinawo. Responsibilidad pagid naton, mga amo nga magpasunaid sa mga sulugon. Sino dili may maid sa ilabalay? Diri galiya, hindi lang porket maid sila, wala ka nalapot. Tungod maid sila, wala ka na yasing, gapanumdum sa ilang nga, balatsyagon. Kundi nga hambal diri sa pulong sa Ginoo, nga maghatag kita sang pasunaid sa ila. Isa-isa ginadiya sa Ephesians. Nga kung amo ikaw, hindi iya buo silingon nga wala ka napakialam. Diri gali, kung amo ka, kinahanglan mo man respetuhon ang imo nga mga tinawo. Hindi mo sila pagtrataron nga daw ido or daw sapa, kay nga tawo man sila. Hambal diri sa chapter 9, sa gimbasa naton sa Ephesians chapter 6, nga
Kapay may isa kita ka Dios kag alalangay kita sa iya atubangan. So bisan pa sila ang anak mo lang subong sa iya kay ikaw ang amo. Sulugoon mo siya. Pero diri gali hambal diri responsibilidad naton nga mga amo or mga may sulugoon or may mga maid nga kinahanglan mo nga may pasunait ka sa ila. Okay. Hindi ka na yung mapakilam do gusto mo na lang paubrahon sila 24 hours. Kinahanglan man na nila may pahuway. No? Kag isa pagid kita bilang Kristohanon. Responsibilidad naton hindi ni siya na-address lang sa asawa, hindi sa bana, hindi sa bata, hindi sa mga sulugoon, kundi nga bilang Kristohanon na sa aton na personal. Magarespeto kita sa Ginoo. Gin-address sa mga kabataan, respect or magtahod sa mga ginikanan. Pero bilang individual, kinahanglan din naton nga magrespeto sa Ginoo. Kag isa pagid amo ang maghatag kahimayaan sa iya. Kag isa pagid magtuman sa sugo sang Dios. Kag ang isa amo nga magpalangga sa Dios labaw sa tanan. Responsibilidad nato ina. Hindi na sa responsibilidad lang sa ginikanan. Hindi man sa responsibilidad na kung sino lang ang leader sa church, individually amo na ang ato niya responsibilidad. Nakaangay bala sa kanta kagina, hindi na sa naging kanta lang sang aton niya worship leader, I give you my heart, but kada isa sa aton, Lord, ginahatag ko sa imo ang akong tagipusoon. Kabay pa, subong nga haga, makasiling kita sa atong kabuhi, sa aton nga madesisyonan naton nga, ay Lord, kada isa gali sa amon, may responsibilidad kami. May responsibilidad ako bilang bana, may responsibilidad ako bilang asawa, may responsibilidad ako bilang bata, may responsibilidad ako bilang agalon, responsibilidad ako bilang sulugoon, kag may responsibilidad ako bilang isa ka Kristohanon. So sa sini nga aga magaduko kita sang aton nga ulo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Lord, sa siningat tinion, oh God. Nagapasalamat kami sa imo. Tungod ang imo nga pulong buhi sa amon, O God. Ang imo pulong nga nagahatag sa amon sang pagtulunan, O God. Nga hindi namong pagtulokon in general, O God. But Lord, individually, may ara kami responsibilidad. Bilang asawa, bilang bana, bilang bata, bilang isa ka amo, at bilang isa ka sulugoon. Lord, puligi ako bilang individual nga tao. Mahimo ko ang ini nga mga responsibilidad na ginhatag mo sa akong ugan. Buligi ako, Lord. Nga hindi ako ma-failure. Buligi ako, Lord. Nga bisan may ups and down pa sa ako niya kabuhi. Padayon ako nga magakapyot sa imo. Kag sa sininga tiningon gina-imbitar ang tanan nga mga bana, kag mga tatay nga magtindog. Hallelujah. Hallelujah. Pwede naton mabayaw. Pwede nyo mabayaw ang inyong kamot sa Ginoo. Tanda sa inyong pag-surrender sa Ginoo.
kag ihambal ninyo subong. Lord, ako dako ang responsibilidad yung ginhatag ko sa akon bilang bana, bilang tatay. Lord, hatagi ako sa kusog, hatagi ako sa kaalam, nga mahimo ko ang akong responsibilidad bilang bana, kag bilang asawa. Bilang bana, kag bilang tatay, O God. Buligi ako nga mahimo ko ini nga may kalipay, kag pagahatag sang kahimayaan sa imo nga ngalan. Ihambal sa Ginoo, Lord, ginahalad ko sa imo ang ako nga relasyon sa imo una bes, kag relasyon sa akon nga asawa, kag sa akon mga kabataan. Lord, hindi ko mahimo ang pagpadako, ang pagpundar sa maayo nga panimalay kung wala ikaw nagabulig sa akon. Kag gina-acknowledge ko ikaw sa akon kapuhi, kag gina-acknowledge ko man ikaw sa akon panimalay, kag ikaw ang Diyos Ginoo nga padayon niya magagiya sa akon, nga magahatag sa kaalam, sa pagpalapnag, kag sa pagpadumala sa akong panimalay nga may kahadlok sa imo, O God. Nga masapuan mo ako nga mga maayo nga leader para sa akong panimalay, kag sa akong pamilya, kag sa akong kabataan. Salamat din sa imo nga pagbulig kag sa pag-sustain sa akon. Ining akong pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag ginapangabay ang tanan nga mga asawa kag mga nanay sa pagtindog. Hallelujah. Hallelujah. Kag bilang asawa, ibayaw man naton sa Ginoo ang aton nga mga kabuhi. Hallelujah. Ginoo, yari ako sa imo tumangan bilang asawa, O God. Yari kami nagapaubos ang among mga kaugalingon. Lord, buligi kami nga mahimo namon man, Lord, ang amon responsibilidad, nga mangin submissive kami sa amon bana, mangin makita ang pagrespeto sa amon nga bana o nabi sa amon magaumpisa bilang mga asawa, O God. Lord, yari ako nagapaubos sa imo. Ayhan madamo nga mga butang, kag madamo nga mga tinion sa amon kabuhi. Kada wala namon girespeto, wala kami nagtahod sa amon nga bana. Lord, sa sininga tinion nagapangayo ko sa kapatawaran. Sa sininga tinion, O God, butangi ang amon tagipusoon. Tagipusoon, Ginoo, nga mainitsintihon. Tagipusoon nga mangin supportive kami, Lord, sa amon nga bana. Kag buligi kami, Lord, nga mahimo man namon, Lord, ang amon responsibilidad sa amon panimalay, sa amon bana, kag sa amon komunidad, O God. Buligi kami nga makita ikaw sa among kabuhi sa iba niya mga tao. Nga mangin maayo pagid kami, Lord, nga mga asawa sa tubangan sang amon mga bana, O God. Buligi kami, Lord, nga mahimo namon bisan pa, Lord, ang mga mabudlay nga hilimuon, pero basta ra ikaw mahimo namon ini tanan, O God. Tagai kami, Lord, sa kalipay sa pag-alagad sa amon mga bana, kag sa amon mga kabataan, kag sa amon panimalay, O God. Padayunan, Lord, ang amon nga pagpalangga sa imo, subong man sa amon nga mga bana, O God. Salamat gid sa imo nga katutong sa pa sa amon nga mga marriage, O God. Padayon ka nga mag-bless, O God. Padayon ka nga maging sentro sinitanan. Sa ngalan ni Jesus, O God. Amen.
Kag ginapangabay man ang tanan nga mga kabataan. Ngara pag inyong nga ginikanan sa pagtindog. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa sininga tinion, O God, bilang pamatanon, nagadangop kami sa imo. Ayhan, madamo nga bes, wala kami ka respeto sa amon ginikanan. Madamo nga tinion kami nagsuwael. Madamo nga tion kami nga nagpaugtas. Sa sinilord nga tinion, nagapangayo kami sa kapatawaran. Ang sugod-subong Lord, tudloi kami nga mangin matinumanon, kag mangin masinulundon kami sa amon ginikanan. Buligi kami, Lord, nga hindi kami magagwa, kag hindi kami magalisa sa imo nga plano para sa amon. Nga hindi kami, Lord, magnubyo-nubyo, nga magnubya-nubya sa kung sino lang ang ara sa gwa. Kundi, Lord, magahulat kami sa nagakadapat sa imo nga ginaman para sa amon sa pila ka adlaw. Nga hindi kami, Lord, magdali-dali. Hindi lang nga tungod nga wala ka na may nakita sa sulod. Kag wala na ko may nakita, Lord, yung mga Kristohanon. Gani, Lord, bisan sino na lang. But, Lord, buligi kami, Lord, nga magahula sa insakto nga panagon sa imo nga ginaaman para sa amon. Salamat, gid sa sininga tinion. Tungod ikaw ang Diyos, Ginoo, nga magapapitik sa amon nga mga tagipusoon sa insakto nga tinion, O God. Salamat, gid sa sininga aga sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya pagkatindo kita na bilang sa pagtakop sa sininga naton nga service sa sininga aga. Hallelujah. Lord, sa sinima nga tinion, O God, nagadangop kami sa imo individually, O Lord God. Ayhan, ano man ang amon niya status sa sininga kalibutan, Ginoo, asawa kami, bana kami, bata, ulipon, nagaobra sa ibang nga tao, agalon kami, Ginoo. Lord, anamon kada isa sa amon, may pag-aatubangon, pag-aatubang kami sa imo, O God. Ang amon prayer, buligi kami, Lord, nga individually mahimo namon ang responsibilidad nga ginhatag mo sa amon, O God. Nga masapuan mo kami sa pila ka adlaw, Lord, sa imo pagkari. Nga ginahimo namon ang mga responsibilidad nga ginhatag mo sa amon, O God. Kag sa sininga tinion, ginakomit namon sa imo ang amon kabuhi, ang amon tagipusoon, ang amon kalagag, amon espiritu, O God. Nga ikaw sining magapanag-iya. Nga the more nga ikaw ang ginaalaw namon, Lord, nga magalid sa amon, the more kami, Lord, nga maging masinulundon, the more kami, Lord, nga magapalangga, ka magahatag sa kaymayan sa imong ngalan, O God. Ining amon pangamuyo